Isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Nawa po ay kayo po ay nariyan at kasama sa pananambahang ito at kayo po ay nasa isang mabuting kalalagayan, isang pinagpalang kalalagayan sa ngayon. Nais ko po na ating muling tingnan ang mga sandaling ito na kung saan ay isang pribilehiyo na tayo po ay muling makapagsama-sama at makapanambahan sa ating Diyos kahit na sa ganito pong pagkakataon. Kaya nga nais ko po na tayo po ay magkaroon ng pansumandaling pananalangin, pansumandaling paglapit sa Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng kanyang mga salita sa umaga pong ito. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sapagkat ang bawat pagkakataon ng aming pong paglapit sa inyo ay pagkakataon ng aming pong paghugot ng kalakasan, ng pag-asa at ng patnubay. Sa mga sandali pong ito, o aming Diyos, kami po ay patuloy na sa inyo po lumalapit at dinudulog po namin ang aming mga sarili na kami po, Panginoon, ay inyo pong hipuin at kumilos ang inyong banal na Espiritu sa aming pong patuloy na pakikinig ng inyong mga salita at kung papaanong ipakikita nyo po sa amin na malinaw ang inyong pong mensahe at inyong pong kalooban. Dalangin po namin, bigyan niyo po kami ng kaunawaan, bigyan niyo po kami ng karunungan. At patuloy, Panginoon, payapain niyo po ang aming espiritu, ang aming isipan upang malaya po kayong tunay nga ay makakilos at gumawa sa aming mga buhay. Ito po ay aming dinudulog at pinagkakatiwala sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Alam niyo po, noong ako po ay katatapos ko pa lamang ng aking high school ay sinabi ko sa aking ama na ako po ay ang gusto kong kurso sa kolehiyo ay accountancy. Kaya lamang ang aking ama, ang aking daddy ay alam niya kung ano ang subject na kung saan ako ay hirap na hirap. At wala na siguro akong pinaka-hate na subject kung hindi ang mathematics. Sabi niya sa akin, huwag iyan ang iyong kuhanin kasi ang aking tatay ay isang accountant. Sabi niya sa akin ay huwag yan ang iyong kuhanin dahil yan maraming math. Ay ganun po ba? Marami po ba? Oo, hindi yan po pwede sa'yo kasi maraming math yan. Mahihirapan ka lang. Okay. So, I heed the advice and wisdom of my father and I look for a course wherein inaakala ko kukunti ang math. And so, sabi ko, bakit dahil nag-enroll dito sa management? At dami nag-enroll. Puno-puno ang enrollment ng management. Siguro nga ako madali ito. Siguro dito, pag management, kukunti ang math. And as I enrolled and as I study in that particular course, doon ko napatunayan na doon pala ako nagkamali. Kala ko nakatakas ako sa math. Yung pala, meron pala yung subject na financial management. Yung pala, meron siyang subject na accounting 1, 2, and 3. Yung pala meron siya tinatawag na business mathematics. So sabi ko, para hindi yata ako nakatakas sa mathematics. To make the long short story, yung aking professor sa isa sa mga management subjects, sabi niya, ibigay niyo sa akin kung anong kurso o ano ang propesyon na pinakamahirap sa lahat. Nagbigay ng iba't ibang mga kurso ang aking mga klase at sabi ng aking guro
ba na ang pinakamahirap na subject, ang pinakamahirap na career, ang pinakamahirap na profesyon ay hindi ang pagiging isang doktor, hindi pagiging isang inhinyero, hindi ang isang pagiging arkitekto. Ang mahirap na kurso ay ang management. At doon kami nagulat lahat. Paano naging mahirap ang management? At sabi ng aming guro, kasi alam ninyo, sa loob ng isang kumpanya, maaaring kung iyan ay isang accounting firm, ang mga lawyers dyan, 10, 5, dahil accounting firm yan. Pero, doon sa accounting firm na yon, titiyakin ko sa inyo, sabi ng aming guro, isa lamang ang manager. Sa isang department, isa lang ang manager. So, hindi po pwede sa loob ng isang bangko, 3 ang manager. Isa rin lamang ang maaaring maging manager doon. At doon kami na, ito nga akong naliwanagan na, oo nga no, hindi pa lang natapos ka ng management, manager ka na. Pag natapos ka ng lawyer, lawyer ka na. At pumasa ka sa bar, no? Pag natapos ka ng architecture, pinasa mo yung board exam, architect ka na. Natapos ka ng engineer, pinasa mo yung board exam, engineer ka na. Pero hindi dahil graduate ka ng management, manager ka na. So you must work it out to be on top. And it's a very, very hard thing to do. It's a very, very challenging to do. There is only few who reaches that up. And that's what we will have this morning. It's all about life management. In 2021, we must see how we can best manage our life. Kasi, pagaya nga po ng ating nabanggit sa mga nakaraang mensahe natin noong isang linggo ay ang mahirap talaga ay pasimula. At dapat nating simulan ng tama at ang isa sa mga tamang dapat nating gawin is to manage our life well. Sa umaga po ito, nais ko po na buksan natin ng ating pong mga Biblia sa Matthew chapter 25 verses 14 hanggang 30. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. He gave 5 bags of silver to one, 2 bags silver to another, and 1 bag silver to the last, dividing it in proportion to their abilities. He then left on his trip. Verse 16, the servant who received the 5 bags of silver began to invest the money and earn 5 more. 17, the servant with 2 bags silver also went to work and earned 2 more. But the servant who received the 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's money. Verse 19, after a long time, their master returned from his trip and called them to give an account of how they had used his money. So the servant to whom he had entrusted the 5 bags of silver came forward with 5 more and said, Master, you gave me 5 bags of silver to invest, and I have earned 5 more. 21, the master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you more responsibilities. Let's celebrate together. Verse 22, the servant who had received 2 bags of silver came forward and said, Master, you have gave me 2 bags of silver to invest, and I have earned 2 more. Verse 23, the master said, well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Then 24, then the servant with 1 bag of silver
came and said, Master, I knew you were a harsh man, having crops you didn't plant and gathering crops you didn't cultivate. I was afraid I would lose your money, so I hid it in the earth. Look, here is your money back. But the master replied, You wicked, lazy servant. I know if you knew I harvested crops I didn't plant and gathered crops I didn't cultivate, why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. Verse 28, Then he ordered, Take the money from this servant and give it to the one with 10 bags of silver. To those who use well what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away. Lastly, now throw this useless servant into outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. This is a very, very good parable that is told by our Lord Himself. Kaya pagka tinignan po natin yan sa atin pong Biblia, if you have the red letter edition, it is written in red. And what more can we much focus on in the scripture than the words told by Jesus Himself? Now, if we see here, what we must, or how can we manage, if we will base in this parable, how can we manage our life as the Lord requires? How can we manage our life as the Lord requires? Una po, we can manage our life as the Lord requires by first, sabi doon sa binasa natin kanina, if we will really take a look closer on it, we must realize that we've been entrusted. How can we manage our life well in 2021? We must realize that we've been entrusted. There is something that God has entrusted upon us. And as we read this parable, we can see that it's not about talents. No, it's not about talents, no? But it's about the servants. Kaya ang ganda po ng ng rendering ng New Living Translation. In all the translations, dito ko nakita, ang ganda ng heading niya. He used not the parable of the talents, but he used the parable of the servants. Because it's not about the talents, it's about the servant. No? Kaya marami dito, tinitignan lang yung yung money, yung talent. Pero hindi napagtutuunan ng pansin that this parable that Jesus has foretold is all about the servant. And now we will look upon it more closely. NLT has recognized it by placing its emphasis on the servant. The servant's belief, I believe, is not an acquaintance only to the master. They are not only friends to the master, but these servants have been with the master for a time. Kaya naman, they were chosen to be in charge of his finances while he is away. Pagka meron po tayong mga pinagkakatiwalaan, pagka meron po tayong mga tao na masasabi natin mapagkakatiwalaan natin, yung mga tao na alam natin, malapit sa atin, yung nakikita natin na meron silang capabilities, nakikita natin na they have a good character. So itong master na to, nagtiwala siya dito sa kanyang mga servants.
And the scripture tells us that they were called. Itong mga servants na to, sila ay hindi lamang binigyan ng trust, but they have been called. Ibig sabihin, they have been called by the master. Pinili sila ng kanilang kanilang master. At mababasa din po natin that the master has divided his finances according to the servant's ability, which proves that the master trusts the servants to do something in the resources that he has entrusted his servants with. He has entrusted his finances to them. More than the money, more than the talent, more than the finances that the servants receive from the master, the most valuable of all is the master's trust to the servant. That is much of high value. Ito ba ay sinasang-ayunan po ba natin? Tama po ba yung ganoong pananaw? Yung may mga nagtiwala sa atin, yung mga naniwala sa ating kakayanan, di ba po ba napakalaking privilege na yung tayo ay piliin, tayo ay lapitan, tayo ay pagkatiwalaan. No? Di ba po napakalaking privilege na? Ibig sabihin, we have shown capabilities, we have shown good character. Minsan po marami ang hindi nakakakita ng kahalagahan ng katotohanan ito na pinagkaloob ng salita ng Diyos. Kasi po ang dami pa ding mahilig magreklamo. Sa kabila ng napakaraming mga bagay na ipinagkatiwala na sa kanila ng Diyos. Pero kung titignan po natin ang parable na ito, ay makikita po natin na tayo po ay pinagpala kung tayo po ay tinawag at pinagkatiwalaan ng ating Diyos. Bakit minsan sabi natin, although meron ng mga pinagkatiwala sa atin, bakit kaya siya? Parang mas maganda yung kanyang pagpapala kaysa sa akin. Bakit kaya siya? Ganoon ang kanyang kalalagayan. Bakit ako ay ganito? Bakit siya maganda ang kanyang posisyon? Bakit ako ay mababa? Bakit meron siya noon? Ako wala. Bakit mukhang enjoy siya sa buhay? Pero bakit mukhang ako ngayon ay nasa dusa? Talaga bang ganito na lamang ang lahat? Sa langit na lamang ba ako liligaya? Diba? Minsan tinatanong pa natin yung mga ganoon. Alam niyo po, bago po natin isipin ang mga bagay na yan, minamahal ko pong mga kapatid, bago po natin isipin ang mga ganyang kaisipan, ay atin pong tignan ang kahalagahan at mas mahalaga sa lahat ay tignan po natin na tayo po ay pinagkatiwalaan ng ating Diyos. Maliit man o malaki, ano man ang ating posisyon, ano man ang ating kalalagayan, ang mahalaga, mayroon siyang pinagkatiwala sa atin. Ang tanong, nagamit mo ba ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Nagagamit po ba natin ang mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Bakit niya pinagkatiwala sa atin ang mga bagay? Bakit siya nagtiwala sa atin ang ating Diyos? Una, ay makikita po natin na hindi magiging kagamit-gamit. May mga bagay na hindi magiging kagamit-gamit hanggat hindi ito ipinagkatiwala. O maaaring ang tagal nang may pinagkatiwala ang Diyos sa atin, ngunit hanggang ngayon hindi pa din natin ginagamit. Yung iba na nakikita natin, umuunlad sila. Meron silang mga pag-unlad dahil sapagkat, ngunit, datapwat, ginamit nila ang mga
pinagkatiwala sa kanila ng tama ng ating Diyos. It's all about life management. It's about good stewardship. Not only financial management, but it's much more on life management. Kasi kahit ang mga mayayaman, alam niyo po, yung mga mayayaman dito sa ating bansa, kahit po mayaman ka, pero pwedeng yung ating pong kayamanan, pagka hindi po natin pinangalagaan, pwede pa rin maging purdoy. Po. Pero alam niyo po, ngayon pinag-aaralan ko ang pinakamayamang Pilipino sa mundo, si Manny Villar. He comes from rags to riches. Why? Because he has managed well his finances. And I believe na kung tayo po ay have been entrusted with little, it can be of much, it can appreciate o maaring tumaas kung ano yung meron tayo, maaring mapaunlad natin kung mapangangalagaan po natin ng tama. It's all about how we handle the things that have been entrusted to us. Kasi kahit yung mga mayayaman, kailangan nilang ayusin ang kanilang finances, ayusin ang kanilang buhay. Kasi talaga namang magiging tama lang ang lahat pag tama ang ating approach at pag-handle ng mga pinagkatiwalang kaloob at buhay sa atin ng Diyos. Minsan, nakikita lang natin ang iba, no? Minsan nakikita lang natin yung mga bunga na tinatamo na ngayon ng ibang mga mauunlad, ngunit hindi natin nakikita ang mga bagay na kung saan kanilang pinagpagalan upang ito po ay kanila pong makamit. So, napakahalaga po na tayo po ay mayroong ganitong pagkaunawa. Napakahalaga po na tayo po ay magkaroon ng tamang pananaw. Natin. Dahil po, kung hindi natin ito makikita, ay mawawalan din ng kabuluhan ang mga bagay na maaaring ipagkaloob sa atin ng ating Master. Walang naging matagumpay na hindi dumaan sa mga challenges. Kung meron mang tumatama sa mga loto o meron mang mga chances, ay mas marami pa rin po ang hindi nagtatagal at naghihirap dahil hindi naman talaga nila pinagpaguran at pinaghirapan ang kanilang mga narating. Kasi po, kahit ang ating mga panimula, maliit, pero ginamit natin ng tama, lubos sa pagpapalain po tayo ng Diyos, lalo tigit, ito naman ay sa Diyos nagmula at katiwala lamang tayo ng mga ito. Huwag po natin tignan ang laki o ang liit ng mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin, kundi tignan po natin ang nagtiwala sa atin. Di ba po't napakahalaga na tinitingnan natin na tayo po ay napagkatiwalaan kaysa sa kung ano ang pinagkatiwala sa atin. Pinagkaloob niya sa atin na mayroon tayong ngayong kakayanan, kaya wag na nating tignan yung mga bagay na wala tayo. Kung ang pagsubok nga, sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ay pinagkakaloob base sa ating makakayanan, ay ganoon din ang mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos. Lahat po ng sa ating ay pinagkakaloob base sa ating kakayanan, base sa ating makakayanan. Bakit? Tingnan po natin bakit po nung pagsubok
ang gusto natin madali. Pero pagdating na sa pagpapala, gusto natin malaki. No, hindi po ganoon ang God. Ang gusto po ng God base sa ating po makakayanan. Pagsubok man yan o pagpapala, kahit sa pagpapala ay dapat ay yung sa ating makakayanan pa rin, sa ating kaya pa rin i-handle. Kaya meron siguro tayong mga bagay ngayon na hindi pa natin natatanggap ay dahil sa hindi pa natin talaga kayang hawakan ito sa ngayon. Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng balanse. Sa lahat sa Kanya ay nasa tamang balance. Ano po? Kaya sabi niya sa Luke chapter 12 verse 48b, much will be required of everyone who has been given much, and even more will be expected of the one who has been entrusted with more. So makikita po natin dito, balanse talaga ang Diyos. No, hindi dahil kakaunti ang yung pinagkaloob sa iyo ng Diyos ay malaki ang re-require niya sa iyo. God will require according and in proportion to what He has entrusted. So dapat po nating tingnan na ngayong 2021, may mga ipinagkatiwala ang Diyos sa atin. Ano ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Number 1 na, binigyan tayo ng Kanyang buhay, binigyan tayo ng buhay ng Diyos, binigyan tayo ng kalakasan, binigyan tayo ng chance, binigyan tayo ng pagkakataon, binigyan tayo ng favor, binigyan tayo ng mga taong nagmamahal sa atin at napakarami pang mga bagay na dapat natin tignan na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Hindi lamang mga finances, hindi lamang pagpapala, hindi lamang mga material na bagay. So, dapat po tayong mag-isip that we must be faithful to the Lord, to the Master, to God who has entrusted something to us. Secondly, we can see here that we must also recognize that there's no excuse. Alam niyo po, sa taong ito, para magkaroon tayo ng tamang life management, dapat isa to sa ma-realize natin. That in everything that we do, be it turn around not as we have expected, that there is no excuse. No. Going back to the parable, if we will see, may tatlong servants. Yung tatlong servants na to, they've been entrusted, so they need to be accountable to the trust that they receive. Nagbigay ng report si servant number 1, the master is pleased. Nagbigay ng report si servant number 2, the master is pleased. Pero bakit nung nagbigay ng report si servant number 3, uminit ang ulo ni master? Bakit kaya? Ano kaya ang nakapagbigay ng anger, or why did the master get angry? It is because of the talent. It is not because of the talents that is buried in the ground. Yes, absolutely not. It is not about it, but it's much more of the excuse of the servant. No? Kasi po itong si servant, kaya uminit naman talaga ang ulo nito si master. Ay imaginein po natin, wala na siyang ginawa. Ito si servant number 3, wala na siyang ginawa. Ay imaginein po natin, sinumbatan niya pa yung kanyang master. No? In verse 24, sabi niya, then the one who had received the 1 talent came and said, Sir, I knew that you were a hard man, harvesting where you did not sow, and gathering where you did not scatter seed. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. See, you have what is yours.
But his master answered, "Evil and lazy slave. So you knew that I harvest where I didn't scatter? Then you should have deposited my money with the bankers, and on my return, I would have received my money back with interest." Sabi po sa New English Translation. The master here is raged in anger, not because of the coin, not because of the talent, not because of the money, but because of the character of the servant. First, the servant was lazy. And then, he makes excuses. Then, he puts the blame on his master by attacking his character. He do it just to cover up his wrongdoing. Pastor, masama naman talaga yung master. Hindi nyo ba nakita yung sinabi ng servant? Imagine, may katwiran naman yata yung si servant. Diba? Imagine niyo, hindi naman nga naman siya nagtanim. Hindi naman nga naman siya naghirap. Bakit siya aani? Bakit siya makikinabang doon sa ininvest niya? Alam niyo po, una sa lahat, ang pinag-uusapan po dito sa konteksto na ito, ng parable na ito, ay ang character ng servant, hindi ng master. Yan po ang dapat nating unang ma-realize. Pangalawa po, maling sabihin na totoo ang paratang ng servant na yung servant na tamad dahil gusto lang niyang gumawa ng excuse sa master. Mali na paniwalaan yung kanyang paratang. Ang gusto niya kasi talagang gumawa lang ng excuse sa kanyang master. At pangatlo, at pinakamahalaga sa lahat, let us see the manner how the master answered the accusation that is given to him. It is not in a definitive answer, but the master gave a question and returned back the question that has been given to him by the third servant by asking it back to him, no, in a form again of question. Kaya po, pag tinignan po natin translation ng New English Translation, ang makikita po natin dyan, yung verse 25, sabi dyan, "But his master answered, evil and lazy slave. So you knew that I have harvest where I didn't scatter?" Question mark. Ibig sabihin po, it is not the character of the master, but it is the character of the servant who accuses the master. Hindi talaga yun ang character ng master na gusto niya lang makinabang. Pero iyon ay accusation lamang ng servant sa kanyang master. Kasi sabi ng master, then kung yan pala pag-aakala mo sa akin, kung yan pala ang paratang mo sa akin, bakit hindi mo na lang nilagay sa bangko ang aking pera, sana ay tumubo. Kung totoo ang iyong sinasabi. If I will paraphrase it in that way. Makikita po natin na ang ibig sabihin, tinanggap ng master na ganoon hindi tinanggap ng master na ganoon yung kanyang character. Ibinalik niya yung paratang ng servant. If in 2020, we've committed mistakes, wrongdoing, shortcomings, this year, completely change everything by repenting to God. He has entrusted us with many good things. He entrusted us that we will be faithful to Him. This year is another trust in our life, another addition, another challenge. Kaya be faithful to the Lord and don't make excuses
like what we have done last year. More than our shortcomings and mistakes, God is looking in our character. Kasi madalas po, pag may mga pagkukulang tayo, pag may hindi tayo nagawa, naghahanap talaga tayo ng may dadahilan, mapagpapasahan ng sisi. Ngunit, nahuhuli nating tignan at nare-realize na dapat nating tignan din ang ating mga sarili. Minsan pa nga sinasabi natin, kaya ako hindi maka-attend ng cell group kasi mahina talaga ang signal sa bahay namin eh. Pero bakit ganoon? Pag mag-games, lumalakas ang signal. Pag magpe-Facebook, lumalakas ang signal. Ibig sabihin, wala talaga sa signal. No? Hindi ako makakonsentrate sa aking devotion, kaya hindi na ako nagdi-devotion kasi ang ingay ng aso ng kapitbahay namin, talagang yung mga aso niyan, talagang sila ang nakakapagpahina sa akin. O huwag na sisihin ng mga aso. Kung aso pala ang problema, di mag-devotion ng tulog ang mga aso. Diba? So, huwag antayin na magising ang mga aso. So, wala tayong excuse para sa mga bagay na dapat talagang ating pinagtutuunan ng pansin. At maaaring marami pa tayong mga padahilanan, no? Minsan iniisip natin, ay inaway ako ng mister ko, ayoko munang umattend ng worship. Ang tanong po sa atin, kailan talaga eksakto tayo na hindi magkakaroon ng away sa ating mister? So, hindi po yan natatapos. So, ibig po ba sabihin, magiging excuse natin para hindi na talaga umattend na atin pong pananambahan kahit na online? So, bakit ko po binabanggit ang mga bagay na ito? Minsan pa nga, yung maging pagka dumadami na ganyan, no, ang mga excuses, ang kabagsak-bagsakan yan, katulad ni servant number 3 sa leader pa, no? Ang backfire pa niyan palagi sa leader. Halimbawa, si pastor naman, talaga nakakaantok yung mag-sermon kaya ayoko na tuloy umattend ng worship. Inaantok kasi ako. No? Ay, si cell leader naman, kaya naman hindi ako naka-attend ng mentoring, hindi ba naman pinasa sa akin yung link? Kung talagang interesado tayo, ang isa sa natutunan ko na pinaka-precious na libre ay yung magtanong. So, pwede po tayong magtanong. Pwede po tayong lumapit sa atin pong mga leader. Hindi po tayo palagi yung nilalapitan. No? Kung talaga tayo gusto natin ng growth, gusto natin ng advancement, gusto natin ng maturity, we should be the one who takes initiative and not always relying on others. No? Of course, alam po natin kung maayos po ang ating pag-manage ng ating life. If we don't make excuses, talaga pong alam po natin, tulad nitong mga basic na ito na lifestyle na akin nabanggit, pagka po yan ay ginawa po natin ng tama, pag hindi po tayo nag-excuse, how much more that God will entrust much of the good things to us if we are faithful even in these basic things in our life. Kasi sabi po doon sa Psalms 84:11, God is not withholding good things from us. In the Bible, Basic Bible English, sabi po sa Psalms 84:11, the Lord is our sun and our strength. The Lord will give grace and glory. He will not keep back any good thing from those whose ways are upright. We must be good stewards, good life managers for us to be entrusted with increase, with promotion, with abundance by God. Kasi minsan ang hinahanap kaagad natin yung fruits. Hinahanap kaagad natin yung mga promotion, yung mga bagay na gusto natin, ngunit hindi natin
pinagtutuunan ng pansin kung ano ang mga bagay na dapat nating gawin. This year, take responsibility. Be responsible in our action, manage right the resources, people, opportunities, chances of fruitfulness that God has entrusted you. At ito po ay napakahalaga. If we have really take it into our hearts right now, there will be a great breakthrough and there will be a great new things that will transpire and that will come in our life. Third thing na makikita po natin dito sa atin pong parable at how, sabi ko nga po kanina, how can we be good life managers this 2021, no? Paano nga po ba natin i-manage ng tama yung atin pong buhay na pinagkaloob ng ating Diyos, ng ating Panginoon, na Kanyang in-entrust sa atin, at tayo ngayon ay meron na namang bagong pagkakataon. Paano natin ito gagawin? Sabi po doon sa atin pong nabasa kanina, in the parable of the stewards, we must reflect that there is an expectation. There is an expectation. There's a time of accountability. There is one of the great learnings and lessons that this parable has given us. At the end of the day, there will be a time of judgment. There will be a time of accountability because the master expects something from his great investment. In the parable, it is the master, as if it is the master and yung servant. Kung titignan po natin yan, yung dalawa, yung mga servant tsaka master, as if there is a unwritten covenant with them, no? Unwritten contract that they have. Makikita po natin kasi na itong mga servants, pagbalik ng master, pagkatapos ng journey ng master at bumalik na siya, there is a time of reporting. No? Makikita po natin, isa-isa silang lumapit sa master. And they have presented what they have gained, what they have earned. It is because they have unwritten agreement, and it is expected to them that they must give their accountability or be accountable to the master as his managers of his wealth, and to give their proper accounting of what they have been given. The two faithful servants have been loyal to their master. No? Indeed, they have been faithful to their master. Kaya lang, itong lazy servant, dito lumabas yung kanyang character. He has done nothing, and he has proven his unworthiness to the master by doing nothing at all. Again, this parable is not about the talents, it's not about money, it's not all about only the financial thing, but this parable is all about servant's character. All of us has received something from God. Our abilities, our talents, our skills, our strengths, our life, though it's of differing measure, we are still entrusted as stewards and must be faithful the trust given by God.
Huwag po natin kainggitan yung iba. Huwag po tayo mainggit. Yung iba tumanggap ng marami. Dahil talaga pong may tamang accounting si Lord sa ating tinanggap. And He will be fair in dealing with us. We will be fairly held accountable by God. Kasi sabi po doon sa binasa natin kanina sa Luke chapter 12 verse 48 sa New Living Translation, but someone who does not know and then does something wrong will be punished only lightly. When someone has been given much, much will be required in return. And when someone has been entrusted with much, even more will be required. Sa Luke 12:48 po yan, sa New Living Translation. So, ibig po sabihin, kung nabigyan man tayo ng maliit, hindi tayo re-require ng malaki. Kung nabigyan tayo ng malaki, ay dapat talagang we must prove faithful na mas mataas ang expectation sa atin. Mas mataas ang nire-require ng Lord sa atin. So, palaging kinaiinggitan yung mga taong nasa position, mga taong maganda ang kalalagayan dahil mas marami ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Mas marami ang mga bagay that God will require to us and we will be held accountable. Huwag po natin palaging tinitignan o dinadown yung ating sarili sapagkat kung tayo lamang ay magiging mabuti sa mga pinagkatiwala talaga ng Diyos sa ating buhay, if we will indeed use it rightly, we will gain much of what we have received from the Lord. At isipin po natin palagi that God expects something in return. God expects something in return. Yung buhay po natin is a great investment that God has given to us. Imagine, sa lahat ng mga tao ngayon that is undergoing hardships, we are still blessed having our family, kompleto tayo, o maaaring nasa maganda tayong kalusugan, o sumama ng ating kalusugan, ngunit binigyan tayo ng kagalingan ng Diyos, lalo tayo dapat maging faithful sa Kanya. O maaaring ngayon, second life mo na. Na-aksidente ka, nagkaroon ka ng mga misfortunes sa life at nagbinigyan ka ng chance ng Lord, the more that we have been entrusted, the more that God requires us to be accountable. So this year, we must manage our life well so that we will be worthy of God's trust as good managers and expect that God also is true to His promises, that He promotes those who walk upright in Him. Base po doon sa ating binasa kanina sa Luke chapter 12:48, sabi doon, those who walk upright with Him. Dito po pala sa sa binasa natin kanina sa Psalms 84:11. Sabi doon, the Lord God is our sun and strength. The Lord will give grace and glory. He will not keep back good thing from those whose ways are upright. Yung ibang translation, who walk uprightly. So, napakahalaga po that we put in mind that there is a time of accountability. There is a time wherein we will be giving back what has been entrusted to us. Ngayon po ay 2020, panibagong taon. Let us manage our life well. Let us consider these things that we have received this morning. Know that there is a God who expects something from us. We should not
give an excuse for everything that is happening and the things that we have not done or the things that we have failed to do in our life. And let us realize that everything is only a trust to us. Lahat ng mga bagay ay katiwala lamang po tayo. It is not of ours, even our life. Even our life. At the moment, God can take back everything. And so if we are not a good steward, if we are not doing what God requires of us, if we are not doing His assignment, katulad po nitong mga 3 servants na ito, yung isa hindi gumawa ng assignment, we will be held accountable to him. Makikita po natin dyan, that servant was thrown away. No? Sabi doon sa text na ito, wherein there is much suffering doon sa inilagay o pinagtapunan sa kanya. Ayaw po natin na ganoon this year. We want to be fruitful. We want to advance. We want to mature. We want to be useful for God's glory. And so, let us be faithful to what God has entrusted to us. Let's have a good life management. Tayo po ay manalangin. Lord Heavenly Father, we are thankful to you, our God, who have really trusted us and entrusted many things in our life. Thank you, Lord, for the favor. Thank you, Lord, for the grace. Thank you, Lord, that you are a God who sees us as trustworthy. Lord, may we also prove that what we have been entrusted will be used for your glory and for your honor. Lord, dalangin po namin, tanggalin niyo po anumang mga hindrance sa amin para po magawa talaga namin ng tama, Lord, yung mga bagay na nais ninyo sa aming pong buhay. Magamit namin yung aming pong skills, yung aming pong talent, lahat ng mga bagay na pinagkaloob niyo sa amin for your glory, and we will indeed, Lord, be fruitful in everything this 2021. Lord, dalangin po namin na as we manage our life, be with us, Lord. Give us wisdom, give us understanding. And if there is at times that we are failing and we are going a different direction, Lord, we ask for your correction. We ask for your guidance. We ask, Lord, that you put us back in the right track, wherein we will indeed, Lord, reach the goal for which you have called us. Because, Lord, indeed there is a time of accountability. Because, Lord, indeed you expect something from us. Thank you, Lord, that as we do and walk uprightly in you, you will not withhold great things to happen in our life. Thank you, Lord, that great things awaits for us because we are following and doing what you have commanded us and entrusted us to do. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Dalangin ko po ang pagpapala ay pagkaloob nyo sa lahat ng mga kapatid ko na nakikinig sa mga sandaling ito at lahat ng mga natanggap na mga salita po ninyo. Tunay nga, magbigay ng kalakasan, patnubay at pag-asa na sa 2021, Panginoon, ay magamit kami at maging kagamit-gamit kami upang lalo pa, Panginoon, ang pong mga buhay ay magkaroon, Panginoon, ng significance at hindi lamang kami, Panginoon, ma-focus sa amin pong mga achievement, ngunit magawa po namin, Panginoon, lahat ng inyong pong assignment na pinikaloob sa amin. Lord, we honor you, we praise you, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, maraming salamat po sa lahat po ng ating pong kasama ngayon sa ating pananambahan.
Maraming salamat po sa ating pong mga kaibigan, sa ating pong mga kamag-anak, sa ating pong mga kapatid, naririto man o nandoon sa ibang mga bansa na nakatunghay at sumusubaybay sa ngayon. Isang pong mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Sa lahat po ng members ng Bagong Likha, patuloy po tayong mag-connect, huwag po kayong magdi-disconnect sa lahat po na ating gawain na online, manatili po tayong tapat sa Panginoon. At alam po natin na darating ang pagkakataon, tayo po ay magkakasama-sama muli physically, and we will greatly rejoice with the Lord. Nais ko pong muli ay pasalamatan din ang mga patuloy na nagkakaloob sa ating pong gawain. Nawa ang lubos sa pagpapala ng Panginoon, siksik, liglig at nag-uumapaw ay inyo pong tanggapin, bunga po ng inyong pong katapatan sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Ang inyong pong mga kaloob ay maaari inyo pong ihulog o ibigay sa ating pong BDO account at sa ating pong GCash account. Yung pong mga account na yan will be reflected in our page from time to time, or you can ask it from our treasurer. Our treasurer is Ate Vida May Lozano, or our secretary, si Ate Jasmine Arana, and they will give the necessary account numbers para po patuloy pa rin po tayong makakapagkaloob sa Panginoon. And mangyari lamang po in your part na pag po kayo ay naghulog o may binigay sa gawain ng Panginoon, ay i-message nyo lamang po kami upang ma-account po namin at ma-recognize po kayo sa inyo pong ginawang pagkakaloob. So ito po ay isang pagpapala na patuloy na gagamitin sa advancement ng Kingdom ng God. Ganyan din po, huwag niyo pong kalilimutan na mag-tune in dito po sa ating live every Wednesday, 6 p.m. at 9 a.m. po pagka ganitong linggo. With the exception po, this coming Wednesday, kasi po meron po tayong mentoring. Ang mentoring po natin kay Bishop Uriel, ito po ay first for the year 2020. Sana po, lahat po ng primary ay makita ko po sana, no? Kasi po ito will prove our accountability to God, our life management. Kasi po, yung mga maririnig po natin na sa mentoring ngayong 2020, ito po yung magiging ating guiding post for 2021. So, kung wala po tayo doon sa mentoring, magiging mahirap po ang pagtakbo ng ating gawain. So, lahat po ng leaders, lahat po ng primary, kaya po tayo walang pananambahan sa Wednesday, ay dahil po nais nating makapag-concentrate dito sa napakahalagang unang mentoring natin para sa taong 2021. So, sana po makasama natin ang lahat. Ito po ay inaasahan sa atin, no? Inaasahan po sa atin. At nawa ay magkita-kita po tayo. So ito po ay 6 p.m. pero 5:30 pa lang po bukas na yung Zoom link, Zoom room. At mamaya po pagkatapos po ng pananambahan na ito, mamaya po or after lunch ay isesend ko na po yung Zoom link para po in advance, alam nyo na po yung Zoom link para po sa ating mentoring. Ganon din po yung ating pong prayer gathering every Friday, 5 a.m. po yun. Hindi po iyon para lamang sa iilan, iyon po ay para po sa lahat ng mga miyembro, at kahit hindi po miyembro, kung narito po kayo, nakikinig po kayo, gusto nyo sumama sa prayer, ay 5 a.m. po yun every Friday. Pinapanalangin po natin yung ating bansa, yung ating church, yung ating pong family. Now, lahat po ng cell leaders, muli, inaasahan po sa atin na tayo po ang maging responsible para ipasa po sa lahat ng mga cell members natin
ang atin pong link. Kaya po unang ipinapasa sa primary ang atin pong link para po ipasa natin sa ating mga cell members. Magkita-kita po tayo sa Friday, 5 a.m. Huwag po kayong mawawala. Ngayon din po, atin pong binabati lahat ng mga celebrators for the month of January. Hindi ko po gaanong tanda, ngunit nais ko pong batiin ang mga celebrators. Ang natandaan ko lamang pong nag-celebrate na ay yung mga nakaraan na po, sina Ate Sita, sina Jonah, Arana. So, hindi ko po alam yung mga paparating pa lamang ngayon. Ngunit nais ko po na batiin kayo ng maligayang kaarawan at nawa ang pagpapala, kalakasan, protection, favor, blessing ng Lord, pagkaloob niya po sa inyong lahat. So, tayo po ngayon ay ganoon din po pala, mamaya po lahat ng ating council members, inaasahan po tayo na mag-participate sa ating pong meeting mamayang 1 p.m. kasama po ng lahat ng primary ng ating church. So tayo po ngayon ay muli manalangin at tayo po ay lumapit sa Panginoon, hilingin ang kanyang pagkilos, ang kanyang pagbabasbas sa bawat isa sa atin. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Ama namin, salamat po na napakabuti niyo sa bawat isa sa amin at ang taon na ito ay magiging mabunga para po sa bawat isa. Nawa ay patnubayan niyo po, pagpalain, kalingain ang bawat leaders ng Church ng Bagong Likha Baptist Church. Dalangin ko po na magawa po namin ang aming pong life's assignment, ang in-entrust niyo po sa amin. Ganun din po ang lahat po na nakikinig sa mga sandaling ito, nawa ang inyong patnubay, ang inyong pagkalinga, ang kalakasan, ang inyong protection, ipagkaloob niyo po sa bawat isa. At nawa ay tunay na maranasan ng isang buhay na Diyos, isang Diyos na mabuti at nagmamahal sa bawat isa. Now, to Him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Unto Him be glory in the church, by Christ Jesus, throughout all ages, forever and ever. Amen and amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Nawa lubos kayong pagpalain ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon.